Ibebenta na ba natin si ADV 160? Actually wala naman akong balak talaga, pero parang may gusto akong habulin eh. By July 1st kasi magiging available na to. Ladies and gentlemen, the all-new ADV 350 in matte gunpowder black metallic and in Moscato red metallic. Designed for adventure seekers, equipped with 330cc four-stroke, 4-valve SOHC liquid-cooled ESP Plus engine, Honda road sync and multifunction controller, 5-inch full-color TFT meter panel, 2-channel anti-lock braking system, emergency stop signal, upside-down front forward, sub-tank rear suspension, 4-level adjustable windscreen, 48-liter large U-Box with seat stopper and U-Box light. This motorcycle will be available in the Philippine market soon. Here's the new ADV 350 in red. Parang malaki lang talaga siya ng konti sa 160, no? Pero yung sa cockpit niya guys, panel looks different. TFT display is bigger. And yung upuan niya rin mas malaki. In terms of U-Box, malaki rin yung capacity niya. Dito sa kabila nakita natin kasya dalawang helmet. Isang full face and isang half face. Ito guys yung gulong ng ADV 350. Parang ang haba ng spring niya, no? Sa likod. Itong red naman meron ng top box na nakakabit. May rack na. So titestingin natin itong ADV 350. Seat height wise, mas mataas ng konti sa ADV 160, pero mas mababa naman to sa XADV. And mas malapad siya. Para ka nang naka-maxi scooter, parang big bike na. Pero very lightweight. So ano sa tingin nyo guys? Worth it ba ibenta si ADV 160 para kumuha tayo ng ADV 350? Pero pakita ko rin pala muna kung yung mga nakakabit dito kay ADV. So naka Batman windshield na to. Yun kasi ang tawag nila dito yo. Pero ang ganda no? Stealth look. Naka Pirelli Angel scooter tires na rin to. Sobrang kapal pa niyan. Parang bago pa. Ito naman yung sa likod. And naka camel back seat na rin to. Kaya talaga namang very comfortable sa rides. And syempre tong winglet na side mirror. Kaya dagdag angas to, dagdag forma sa motor nyo. Meron na rin tayong gas cap cover pala. And naka side stand enlarger na rin. Pretty much sila yung mga nakakabit eh. Gusto ko kasi sa ADV yung close to stock look. And sa mga matagal na nakafollow sa atin, alam yung fresh na fresh tong ADV natin. 2,400 kilometers pa lang tinatakbo nito. And I got this April 2024. So 1 year and 2 months pa lang. Pero guys, hindi pala kasama tong Ayuchi BX pag binenta ko to. Pero isasama ko dito yung Ayuchi C6 Pro. And huwag nyo na rin akong tanungin kung magkano asking ko dito. Kasi wala. Kukonsider ko lang ibenta to kung merong good offer. Yung tipong offer na hard to refuse. Pero kung walang ganung offer, okay lang naman. Goods naman akong 4 keeps na tong sa ADV. Tara, ikot ko muna kayo. First scooter kasi natin to sa ADV 160. Kaya parang ang hirap yung pakawalan. Kumbaga may sentimental value para sa akin. Kalimutan natin mag-rear view. Yan. And going back, for me napakalaking bagay nitong ADV 160 sa content creation journey ko. Sa pagmo-motovlog, sa pagiging content creator. Kasi talagang lumaki yung progress ng mga social media accounts natin eh. YouTube, Facebook, TikTok. Simula nung nagkaroon tayo nitong ADV 160. Kaya talaga namang sobrang thankful din ako dito dahil dun. Kaya kung wala ring magandang offer, yun talagang hindi ko kayang tanggihan, okay lang eh. Pagandahin na lang natin lalo sa ADV. Marami pa rin naman tayong plano dito eh. Pero sobrang ganda rin kasi talaga nung nung ADV 350. Tapos nung na-release pa yung presyo, 306,000 pesos. Sobrang sulit nun guys. Kahit na sabihin mong hindi pa siya expressway legal, for me goods na goods pa rin yun. Kasi ang dream bike talaga natin yung Honda XADV. Pero medyo malabo pa tayo makabili nun ngayon. Kaya yung ADV 350, para sa akin mini XADV. Ganun yung pakiramdam nung inupuan ko yun doon sa Makina Moto Show. Kaya again, talagang testing the waters lang tayo ngayon.
Wala akong balak ibenta ng mura tong sa ADV Okay, sabi ko nga, ang consider ko lang is yung mga offers na talagang for me hard to refuse, yung hindi ko matatanggihan. Ganda talaga ng Ayochi BX, no? Ang lino ng resolution eh. Ito muna tayo sandali dito. Guys, sa mga interesado pala dito sa Ayochi BX, merong early bird promo ngayon si Ayochi dito. Tapos pag ginamit nyo pa yung link and discount code ko, nako, grabe. Talaga namang napakalaki ng matitipid nyo. So pag nasa Ayochi website kayo, pag nasa order page na kayo nitong BX, piliin nyo lang yung early bird. And again, don't forget to use my link and discount code. And again guys, quick release na to. May BSD, blind spot detection, may physical radar, and marami pang ibang features. Kaya sa mga interesado dyan, bilisan nyo. Baka maubusan kayo. Nice car. May isa lang iniisip ko dun sa ADV 350. Although talagang gustong gusto ko yun. Pero one thing lang is yung seat height. Kasi talagang mataas yun Kung sabi ko nga na para siyang mini XADV. Pati yung seat height ng XADV kinuha niya. So mataas na nga itong ADV 160. Mas pinataas pa yung ADV 350. Pero sa height ko na 5'8", kaya ko naman yung ADV 350. Dagdag tiptoe nga lang. And siguro isa pang bagay na pinoint out sa akin ng followers ko. May dalawa na kasi nag-comment ito Sabi nila sa ADV 160 na ako nakilala. So marami nang sumusubaybay sa atin, marami nagko-follow, maraming sumusuporta dahil dito kay ADV 160. May punto nga naman sila na pag nag-ADV 350 ako, ibang community ulit yun. For me, hirap talaga mamili kasi parehas okay In the event na maging for keeps na natin sa ADV 160, goods na goods sa akin. Okay ako dun. Pag binigyan rin naman tayo ng opportunity na makabili ng ADV 350, goods din ako dun. Kasi kung iisipin mo, parehas mo namang hindi mapapasok sa expressway So, service road and bayan-bayan gaming ka talaga sa ADV 160 and 350. Siguro ang gusto ko lang talaga doon sa ADV 350, syempre more power. Ganda rin ng TFT panel niya, 5-inch. Parang same na doon sa mga big bikes. And for sure, napaka-comfortable nun. Laki ng upuan. Parang upuan na ng XADV. Tapos pag nakita nyo yung spring nun, napakahaba din. So I'm pretty sure sobrang komportable ng ride nun nung ADV 350. As per Honda kasi, they'll start selling na yung ADV 350 starting July 1. Syempre, ang sarap siguro pag isa ka sa mga unang nagkaroon, di ba? Yung first batch. Pero doon sa mga magsasabi rin pala na huwag ko na ibenta sa ADV 160, bilhin na lang ako, dagdagan ko na lang ng 350. Hindi yun option Kailangan natin ng pangdagdag kung bibili tayo ng 350. And lalo kung hindi ko naman ibibenta sa Z9. First motorcycle ko yun. Talagang mahal na mahal din natin yun. Kaya kahit bihira ko nalang magamit yun, minsan naisip ko, benta ko na ba? Hindi pa rin Siguro very soon, dadalasan ko na yung paggamit kay Z9 ulit. And by the way guys, i-plug ko na rin pala dito, magpaparaffle ako ng Ayochi C6 Pro. Dumating na, nasa atin na. Hindi ko palang alam yung mechanics. Pero I suggest as early as now, kung hindi pa kayo nakafollow sa Facebook page ko, mag-follow na kayo kasi doon ako nag-share ng updates. And mag-join na rin pala kayo sa group na kinreate ko, yung Ayochi Users Philippines. Kasi malamang sa malamang isa yun sa magiging requirements ko sa raffle na dapat part kayo ng group na yun. So going back kay ADV 160, ano sa tingin nyo guys? Benta na ba natin for 350 o for keeps na lang? Grabing traffic. Yun ang advantage pag naka-scooter ka makakasingit-singit ka. Yun nga lang, pag di ka na makasingit, bilad ka na sa araw. Init. Labo ko rin no? Pag panay ulan ng hapon, nagreklamo ko. Tapos pag sobrang init naman, nagreklamo rin ako. Siguro hindi na magreklamo pag naging Japan weather dito sa Pinas. Yung sa mga gusto pala mag-offer dito kay ADV 160, guys, ano lang kayo, comment lang ng offer nyo. Pero again guys, offer na hard to refuse lang ang i-accommodate ko. And dagdag ko lang pala, yung isasama kong Ayochi C6 Pro dito, merong 1 of 1 na Nubirized na startup screen. Kaya pampataas din ng value talaga yun. Teka, may kailangan pa tayong bilhin muna bago umuwi. So quick errand lang dito. May kailangan tayong bilhin sa grocery. Hindi pala maganda pag naka ADV 160 ka. Malaki yung U-box. So pag may pinamili ka, pwede mo ilagay dun. Alright, hindi tayo pumarada. And pakita ko rin pala sa inyo yung isa pang advantage pag naka Ayochi BX kayo. So kung worried ka na baka manakaw sa parking yung dashcam mo, hindi mo yung magiging problema dito. Kasi naka-quick release na tong Ayochi BX. So ganun lang kadali tanggalin. So kung meron kang bag, pwede mong ilagay sa loob. So safe na dyan, di ba? Or kung wala ka namang bag, pwede mong ilagay sa loob ng U-box mo. So ayan guys, safe na safe yung Ayochi BX mo dyan.
tapos pwede ka na mamili sa mall. Alright guys, so dito ko na muna patuloy yung video. Again, mamimili muna tayo. Pero maraming salamat sa mga sumama sa atin today, sa mga nakinig, sa mga pinagsasabi ko. So again, to sell or not to sell. So kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.